Pumalag ang Foreign Affairs Department sa banta ng Chinese Embassy na maaapektuhan ang trabaho ng mga Pinoy sa Beijing dahil sa patuloy na hidwaan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, coercive ang tono nito at makakaapekto sa dialogo ng dalawang bansa. Unang nagbanta ang China na ang lumalalang bilateral ties ng dalawang bansa ay makakaapekto sa millions of jobs sa mga Pinoy. Sinabi ng DFA na ito ay noted with concern. Di nagustuhan ng Pilipinas ang tila paggamit sa trabaho bilang leverage sa dalawang bansa. Pag-usapan natin ang isyong yan kasama ang direktor ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya, sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Wala namang traffic, Attorney Dino? Wala naman. Talagang nasa sasakyan si attorney at parang mabilis pa yung takbo ng medyo lang. Mabilis lang. Ayan, Yun at lang. naghang siya. Naghahangkal. Ayan. Yun. Okay. Okay, nasa EDSA ka ba, Okay. attorney? Okay. Oo. Nasa Quezon Ave. Quezon Quezon Ave, Ave. malapit-lapit na pala. Pa yan, maluwag ang Quezon maluwag Ave ang ngayon, Quezon as Ave. you can see Pwede sa ka mga na mag-traffic nanonood. report din, Attorney Dino. Hindi, biro lang. Chief Partner, ikaw na. Ito ngayon, Ninya, Jack, at saka Maluwang sa ating mga kababayan. Actually, ang bilis, wala kasi holiday ngayon. Talaga kaya. namang maganda ang trapiko ngayon. Well, attorney, ano muna ang reaksyon nyo dito sa sinabi na maraming Pinoy ang mawawala ng trabaho pag nagpatuloy ang alitan ng China at ng Pilipinas? Tama naman yung sagot ng Department of Foreign Affairs. It has to be noted with concern. Kasi tama naman na dapat ang relasyon ng China at Pilipinas is supposed to be just beyond the West Philippine Sea issue. Having said that, tandaan natin na ang aggressor sa West Philippine Sea ay China. So kung gusto nila ng mas magandang relasyon, una, dapat tigilan nila ang aggression sa West Philippine Sea. Galangin nila ang arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration na sinasabi na meron tayong sovereign rights siya sa West Philippine Sea. At mas importante siguro, itong embahada ng China ay hindi dapat nagbubunganga dito sa Pilipinas dahil bisita sila. Kasi napapansin natin na parang bang directly sila against all protocols, directly kinakastigate nila yung mga opisyal ng Pilipinas. Alam mo, Ninya at Jack, that is very unusual in a diplomatic setting. Kasi ang trabaho ng diplomatic officials, supposedly, paintigin yung relasyon, hindi pag-initin yung mga kontrobersiya. Ang nakikita natin ngayon, para bang yung Chinese Embassy pa ang nag-i-instigate ng kontrobersiya at diretso nilang kinikriticize yung mga opisyalis natin na tayo ay isang sovereign na bansa. Ang protocol kasi dyan is, kung meron silang concern, dapat dinadaan nila sa Department of Foreign Affairs. So, note verbal. Hindi dapat na nakikipag-away sila, nakikipagbuhangaan sila sa harapan ng mga opisyalis natin. Alam mo, yung ating diplomatic staff doon sa Beijing, hindi nila pwedeng gawin yun. Hindi nila pwedeng diretsohing atakihin yung mga hindi nga democratically, officials ng China. Hindi yun expectation sa kanila. Kailangan daanin nila sa diplomatikong paraan. So, kung gusto nila na mas malakas na relasyon at maiwasan itong mga kawalan ng trabaho, any further deterioration of the relationship, dapat mauna yung China. Kasi yung Pilipinas naman, pinoprotektahan lang yung sarili niyang karapatan dito sa West Philippine Sea. And attorney, ganito, actually, bukod din naman sa mga Chinese officials na nagbibigay ng statement na ganyan, I think a few weeks ago, maging yung anak ni Senator Marcoleta, si Congressman Paulo Marcoleta, nagsalita din ng ganyan na sinasabi na kawawa ekonomiya natin pag nagpatuloy nga, pag kunyari nagalit sa ating tuluyan ng China. Ano po ang masasabi nyo na mismong kasama natin, kababayan natin, kapwa Pinoy ay nagsasabi ng ganyang klaseng narrative? Tandaan natin na ang strategiya ng China sa West Philippine Sea, dalawang bagay. Una, sinabi na nila na they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Nako, nawawala-wala yung signal. Mahirap pag mobile talaga. Kanina yan, ng Communist Party, overmongering,
fear-mongering, no, na sinasabi, magkakaroon ng giyera. Yun yung Oo. una. Pangalawa, lalong hindi rin dapat sila nagpo-propagate ng anyo na pananakot, no, na para bang yung mga sarili nating opisyalis mismo yung nananakot sa atin na huwag tayong papalag na ipaglaban yung mga karapatan natin. So, ang tanongin natin dyan kay Congressman Marcoleta, isama niya na yung tatay niya na sinabi pa na i-give up natin yung kalayaan group of island is, sino ba nagpapasweldo sa kanila? China ba nagpapasweldo sa kanila? Interest ba ng China ang pinaiigting nila? 'Di ba? Saan ba sila? Philippine Senate ba sila? Or are they forwarding the interest of China? No? So dapat pag-isipan natin mabuti kung kaninong interest ba talaga ang pinagtatanggol nitong mag-amang Marcoleta. At eto na nga, nakikita po natin na nag-aaway-away ang mismong mga opisyal ng bansa sa issue ng WPS or ng West Philippine Sea. Hindi po ba kaya distraction lang ang lahat ng ito dahil nga raw sa baka nalalapit na ang impeachment ni VP Sara? Well, alam mo, bago pa yung impeachment ni VP Sara, may init na yung yung West Philippine Sea issue, no? So regardless na merong VP Sara impeachment, kailangan pa rin natin pag-usapan yung West Philippine Sea. Hindi naman tayo nag-i-exist bilang isang bansa na iisa lang ang issue, di ba? Multilateral ang issue araw-araw na kailangan nating harapin. Kasama dyan yung West Philippine Sea, kasama dyan yung pagnanakaw ni Inday Sara, yung pagtatrete niya sa Pangulo, yung paglalaro niya sa pera ng bayan, ginawa niya si Chiria, yung liquidation. Yeah. Kasi yan, sabay-sabay na issue na dapat nating harapin. Oo No? Hindi yan tinatawag na distraction, bagkus yan ang dapat sa araw-araw na tugunan natin bilang isang bansa. Siguro nga yung actually siguro pinanggagalingan siguro ng tanong ni partner niya kasi nga etong si Senator Marcoleta nagtrete naman Attorney Dino na kakasuhan niya ng treason si dating Justice Carpio. Oo nga. Oo, di ba? I mean, parang tuloy-tuloy nilang gusto pinag-uusapan talaga di ba? Parang bigla na lang ganyan kakasuhan mo naman si former Justice Carpio. Ano masasabi niyo tungkol diyan? Well, unang-una sa lahat, no, talagang ang dami na masyadong mistakes nitong si Marcoleta pagdating sa larangan ng batas. Sabi niya dati, hindi raw required sa SOSE yung yung kanyang mga donors. Ngayon naman, basics first year law student, alam na hindi ka pwede magkaso ng treason kung walang gera, no, walang declaration of war. Number one. Number two, paano niya kakasuhan ng treason, yung desisyon ng Supreme Court, yung Supreme Court nga nagsasabi kung ano ang batas. Number three, kakasuhan niya ba ng treason, yung paano naging treason yun, yun yung nakalagay sa international law. Pinalo na ng Supreme Court yung international law na pinirmahan natin sa UNCLOS. Pang-apat, kakasuhan niya ba yung nagpasa ng batas na sinight ng Supreme Court sa desisyon na yun, kasama ang Kongreso, kasama mga senador, kasama ang presidente pumirma ng batas. At pang-apat, kakasuhan niya lahat yung 15 justices kasi unanimous decision yun So baka hindi kaya lahat yun ang tama at si Marcoleta ang mali at hindi niya alam ang sinasabi niya batay na rin sa international law. Okay. Ayan, maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Ingat po kayo sa biyahe. Ingat, sir. Maraming salamat po ulit.